Ngayon po sa ating mga pangunahing balita. Pinag-aaralan daw ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng clemency sa Pinay death row convict na sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Ayon po sa Indonesian government, igagalang daw nila kung sakasakali nga pong bibigyan ng pardon ni Marcos Jr. si Mary Jane pagdating niya sa Pilipinas. Pero habang wala pang desisyon, inataasan daw humunang ng DOJ ang Bureau of Correction na tiyakin ang kaligtasan ni Veloso kapag siya inilipat na sa kulungan sa kanyang pagdating sa Pilipinas. Posible kasing siyang dalhin sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Ayon pa sa DOJ, kapag daw nakauwi na po si Mary Jane, maaari nang magkaroon ng presentasyon ng mga testigo para makumpleto po ang prosekusyon ang nakabimbing na kasong human trafficking at estafa laban sa kanyang illegal recruiters. Samantala, iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na may alam siya sa nilalaman ng mga acknowledgement receipt ng kanyang confidential funds na kinukwestiyon sa Kamara. Palagay O ko na ito walang wala alam. siyang alam. Oo, Yun hindi ang po may sinasabi alam. niya. Na wala po siyang alam, mga kapatid. Sa nilalaman nga ng mga acknowledgement receipt ang kanyang confidential funds na kinukwestiyon sa Kamara ngayon. Ayon po sa bise, hindi dumadaan sa kanya mga resibo katulad ng pirmado ni Mary Grace Piatos dahil may mga tauhan siya sa OVP na nag-aasikaso nito. Sa ngayon, 5 opisyalis na ng OVP ang pinakontempt ng Kamara dahil hindi dumadalo sa mga hearing. Kaya ang banat ng Vice Presidente, naaawa na raw siya sa mga tao na naiipit sa pamumulitika laban sa kanya. Agad naman siyang binuweltahan ni House Speaker Martin Romualdez na hinamon siyang humarap sa pagdinig para hindi raw na isasangkalan ang mga empleyado ng OVP. Mamaya po meron tayong pag-uusapan at importanteng panayam para maintindihan natin ito pong auditing ng mga confidential fund. Ano ho ba ang panuntunan tungkol dito at maaari bang maghugas kamay yung pong head of agency na siyang pinagkakatiwalaan supposed to be ng confidential fund na ito? Sa ilang pang balita, pareho po namang kinumpirma ng Pilipinas at ng Amerika na may binuungang task force ayungin ang Estados Unidos na ipinadala sa Palawan. Mismong si US Defense Secretary Lloyd Austin ang nagkumpirma sa task force ng kanyang dalawin ang mga Amerikanong sundalo sa AFP Western Command sa Palawan. Pero pagliliwanag po ni National Security Advisor Eduardo Año, technical support lamang sa mga misyon nila sa West Philippine Sea ang trabaho ng task force. Wala pa rin daw direktang pakikilahok ang Amerika sa mga resupply mission sa ayungin. At Pilipinas pa din daw po ang siyang gumagawa ng mga ito. Balak namang imbestigahan ni Senator Risa Ontiveros sa huling pagdinig ng kanyang komite ang isyu ng Pogo na mga naglipa ng espiya daw ng China sa bansa. Ayon sa senadora, may bago siyang impormasyon tungkol sa mga iligal na pasugala na pugad daw ng mga Chinese spy. Nakatakdang idaos ang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa Martes, November 26. Samantala, mas dumami pa ang bilang ng mga apektado po ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa ating kapuluan. Sa huling tala po ng NDRRMC, higit ng 3.5 milyong katao ang apektado ng pagtama ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Katumbas siya ng halos 1 milyong pamilya mula sa iba't ibang mga rehiyon. Nasa 12 na rin ang naiulat pong namatay, habang 16 pang sugatan at meron pong 4 pang nawawala.